Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, may kumakalat ho na balita. Hindi natin alam ho kung legit ho itong balitang ito. Pero kinakailangan ho natin i-topic. May kumakalat ho kasi sa Facebook na kung saan ito hong si DOJ Secretary Boying Crispin Remulla naligwak daw ho sa aplikasyon niya para sa bagong ombudsman. Kasi alam naman ho natin mga kababayan, ayon mismo kay Sec Boying Remulla ng DOJ, nung mga nakaraang buwan, nagpasa ho siya ng aplikasyon niya para ho maging bagong ombudsman. Kasi ho, yung dati hong ombudsman dyan, yung matanda na, si Tatang, wala na ho nung Hulyo. Pero may inappoint ho dyan si Pangulong Bongbong Marcos bilang acting ombudsman. Babae yun hindi ko lang ho maalala ho yung pangalan acting ho muna ang nilagay. Hindi pa ho natin alam bakit acting pa ho ang nilagay sa kanya. Pero may kumakalat ho ngayon dito ho sa social media na kung saan. Basahin ho natin ito. Report ho ito ng Abante News Online. Actually, hindi lang Abante News Online. May mga iba pang nag-post. Diniskwalipika ng Judicial and Bar Council or JBC si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa posisyon sa ombudsman dahil nakabimbing kaso ayon sa isang source ng abogado.com.ph. Basahin ang buong detalye. Meron daw source ng Abante News Online. Ang abogado.com.ph. Ano nga natin ito mga kababayan? Basahin ho lang natin. Ito raw ho yung nangyaring dahilan, rason kung bakit na-disqualify ito si Sec Boying Remulla para maging bagong ombudsman. Bawal may kaso. Boying Remulla laglag sa ombudsman race. Sabi. Hindi natin alam kung gaano katotoo ito. Kasi alam naman natin mga kababayan, yung sinasabing kaso, ito ho yung naalala nyo, ito ho si Amy Culaong. Amy Culaong. Amy Marcos tuloy. Amy Culaong tuloy, sorry. Amy Marcos, nagsampa ko ito ng kaso sa ombudsman. Nung ang ombudsman pa dyan yung si Tatang, sinampahan ho ito si Sec Boying Remulla, yung isang Remulla rin, yung kapatid niya, yung sa DILG, yun ang alam ko hindi ako nagkakamali. General Torre, at itong si General Romel Marbil, yung dating PNP chief, yung sinundan ho ni General Torre. Sinampahan ho sila ni Amy Marcos. Kasi naalala nyo sa Senate, di ba? Nagpatawag ho ito si Amy Marcos ng investigasyon about ho doon sa ginawang pagsako tuloy. Pag-aresto kay Digong ng PNP. At ayon sa pag-iimbestigasyon ni Amy Marcos sa kanyang walang kwentang hearing, lumalabas may mga kinalaman daw ho ito at illegal daw ho ang pag-aresto kay Digong at pinagplanuhan daw nito nila Sec Boying Remulla, yung isang Remulla rin sa DILG, dating General Marbil ng PNP at ngayon kasalukuyan na General Torre ngayon na nung panahon na yun director ho ng CIDG. Sinampahan nagsampa ho ng Amy Marcos, daming dala dun sa ombudsman. Kapal ng mga papel, hindi mo malaman kung may kwenta. Ito rin yung sinasabi kasi mayroong kaso si Boying Remulla, si secretary sa ombudsman, tapos siya magiging ombudsman. So, magiging bias daw, siguro. Pero, nagpaliwanag si Sec Boying dyan na pwede pa rin daw siyang maimbestigahan dyan sa isang departamento. Basahin natin to. Diniskwalipika ng Judicial and Bar Council or JBC si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa pagtakbo bilang ombudsman ayon sa source ng abogado.com.ph. Sa source ng abogado.com.ph. Itong Biyernes, Agosto 8. Ayon sa source,
na humiling na huwag pangalanan dahil wala itong pahintulot na magsalita ukol sa usapin. Ang diskwalifikasyon kay Remulla ay bungsod ng kasong nakabinbin laban sa kanya sa ombudsman kaugnay ng pag-aresto sa pagdala kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Dahig. Naipaalam na umano ni Remulla sa mga opisyal ng Department of Justice na hindi na siya kandidato para sa posisyon ng ombudsman. Ako, gano'n kaya katotoo ito? Dapat ito bukas ma-interview ito si Sec. Boyeng Remulla dyan sa Department of Justice kung may katotohanan itong balitang ito. Ayon pa sa source, kung hindi na na-disqualify si Remulla at naitalaga sa posisyon, bahalak niyang i-rekomenda na kapalit niya bilang Justice Secretary sino man kina Undersecretaries Raul Vasquez o Jesse Hermogenes Andres. Ayun daw ang dapat papalit sa kanya kung sakali i-rekomenda niya kay Pangulong Bongbong sa DOJ kung sakali magiging ombudsman siya. Naipaalam na umano ni Remulla sa mga opisyal ng Department of Justice na hindi na siya, yun, nabasa na natin yun. Bukod kay Remulla, diniskwalipika rin umano sa ombudsman race si Philippine Charity Sweepstakes Office Chairperson Felix Reyes. Nako. Ito ho yung kung di ako nagkakamali yung dating nasa Korte Suprema ba na binabanggit may kinalaman ho sa missing sa bungero na tumutulong daw kay Mr. Atong Ang parang kanyang mga kaso mabasura. Naharap si Reyes sa mga akusasyong sangkot umano siya sa pag-areglo ng mga kaso pabor sa negosyanteng si Charlie Atong Ang na inuugnay sa pagkawala ng 34 na sabungero. Mariin na siyang tinanggi ang akusasyon. Matatandaan noong Marso inirekomenda ni Senator Amy Marcos sa pinuno ng Senate Foreign Relations Committee ang pagsampa ng kasong grave misconduct. Usurpation of judicial function at arbitrary detention laban sa ilang opisyal kabilang na si Remulla kaugnay ng pag-aresto kay Duterte, kay Digong. Naging bakante ang posisyon ng ombudsman matapos magretiro ni Samuel Martires noong Hulyo 27, 2025. Ito ho si Tatang. Nung panahon nito ni Martires, ang dami raw ang kaso dyan sa ombudsman na hindi gumagalaw Yung kaso kay Isko na final ho noong 2022 ng mga taga Maynila sa Divisoria, hindi pa rin umuusog. Yung kay Harry Roque na i-final daw, ilang taon na, about sa land grabber dyan sa ombudsman, hindi pa rin daw umuusog. Pero ang katwiran ni Martires, natatandaan niya yung sinabi niya, yung ibinigay daw sa kanila yung impeachment. Yan, bakit daw, anong gagawin nila daw dyan? Babasahin lang, syempre, aaksyonan dahil pinasa sa kanila. Bakit yung kay Isko tsaka kay Harry Roque, tagal-tagal na, pinasa sa inyo. Hindi wala pa rin nangyayari. Ay, nako. Gayon din si na-retired Supreme Court Associate Justice Mario Lopez, retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz, Sandigang Bayan, presenting Judge Geraldine Ekong, Regional Trial Court Judge Jason Rodeñas, Deputy Executive Secretary Lisa Logan, Department of Interior and Local Government Undersecretary Romeo Benitez, Attorney Melvin Matibag, Retired RTC Judge Benjamin Tugano, at Attorney Johnny Caroche. Kaya mga kababayan, maliwanag ho rito sa report. Hindi na natin alam kung may katotohanan ito. Abangan ho natin kung sana itong ating mga kaibigang nasa mainstream media ay matanong ho itong si Sec. Boyeng Remulla. Kasi, ang alam ko, ang nag-a-appoint talaga niyan, presidente, si Pangulong Bongbong Marcos yung susunod ho dyan sa ombudsman. At 7 taon ho yan, iiral.
So, kung sakaling si Sigboying Remulla ang maupo dyan sa ombudsman, maaabutan niya ang magiging bagong presidente sa 2028. Pag presidente alam ko nag-appoint, wala silang magagawa eh. Wala natin gano'ng katotoo ito mga kababayan kasi hindi naman siguro magpapasa ng application itong si Sigboying Remulla kung hindi siya qualified. So, tingnan natin mga kababayan kung ano hong magiging kasunod ho rito sa balitang ito, kung gaano rin katotoo ito. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.